Sa mundong puno ng mga hindi inaasahang pagsubok, paano kung ang sikreto ng kapayapaan at tibay ng loob ay hindi ang labanan ang kapalaran, kundi ang yakapin ito? Isipin mong sandali na natratraffic ka, late ka na sa isang importanteng meeting. Ang unang instinct mo marahil ay mainis, baka pa nga magalit. Pero paano kung tanggapin mo na lang ito ng buo, imbes na labanan ang sandaling to? Paano kung makita mo pa ang halaga? O baka nga mahalin mo pa ang tila masamang sitwasyong ito? Hindi lang to basta palaisipan. Isa itong makapangyarihang pilosopiya na naging gabay ng ilan sa pinakamahuhusay na pag-iisip sa kasaysayan sa panahon ng unos. Ngayon, tatalakayin natin ng malaliman ang isang napakalalim na konsepto sa Stoicismo na kayang baguhin ang paraan ng pagharap mo sa mga hamon ng buhay. Welcome sa mundo ng Amor Fati, ang pagmamahal sa kapalaran. Pag-unawa sa Amor Fati. Ang Amor Fati, isang Latin na pariralang ang ibig sabihin ay pag-ibig sa kapalaran o pagmamahal sa sariling tadhana, ay malalim na nakaugat sa pilosopiyang Stoic. Pero huwag mong hahayaang malinlang ka ng sinaunang pinagmulan nito. Mas relevant pa ito ngayon kaysa dati. Sa esensya, ang Amor Fati ay hindi lang basta pagtanggap sa mga nangyayari sa atin. Ito ay ang yakapin ito ng buong puso. Maaaring mapaisip ka, mahalin ko ang kapalaran ko kahit na puro pagsubok, kahit mali-mali ang nangyayari. Oo, lalo na sa mga panahong ganon. Hindi ka hinahamon ng Amor Fati na tiisin lang ang mga kaganapan ng buhay. Inaasahan nitong i-welcome mo sila. Hanapin ang pagkakataon sa loob ng mga iyon at mahalin mo pa nga sila. Isipin mong ang buhay ay isang napakalaking tapestry. Bawat pangyayari, bawat sitwasyon, mabuti man o masama sa paningin natin, ay isang sinulid sa tapestry na iyon. Tinuturuan tayo ng Amor Fati na pahalagahan ang buong larawan. Hindi lang yung mga sinulid na gusto natin. Nauunawaan natin na bawat karanasan, bawat pagsubok, tagumpay at pagkabigo ay bahagi ng masalimuot na disenyo ng ating buhay. Pero malinaw tayo, hindi ibig sabihin ng Amor Fati ang basta sumuko na lang o magpaubaya. Hindi ito, sige na nga, yan ang tadhana ko, bahala na. Hindi. Isa itong aktibo at empowering na approach sa buhay. Gamitin mo ang anumang ibigay sa iyo ng buhay bilang tool para sa sarili mong paglago at pag-unlad. Sinabi nga ni Friedrich Nietzsche, ang German philosopher na nagpasikat ng terminong ito, na hindi lang niya tinatanggap ang mga kailangang tiisin, kundi minamahal pa niya ito. Ito ang kakanyahan ng Amor Fati. Hindi lang pagtanggap, kundi pagmamahal sa kung ano ang kailangan, kung ano ang hindi maiwasan, at kung ano ang nangyari na at hindi na mababago. Ngayon, baka itanong mo, paano iba ito sa simpleng optimismo? Ang optimismo madalas ay paghihintay ng magandang kalalabasan. Ang Amor Fati, mas malalim pa dyan. Hanapin mo ang halaga at kahulugan kahit anong outcome pa ang dumating. Aligned man sa gusto mo o hindi. Isipin mong isa kang archer. Buwan-buwan kang nag-training para sa isang importanteng palaro. Dumating ang araw, pinakawalan mo ang iyong pana at mintis ka. Ang optimismo ay tutulong magsabi, ayos lang, babawi ka next time. Pero ang Amor Fati, sasabihin, itong mintis na to ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Yakapin mo, matuto ka, at gawing gasolina sa iyong paglago. Amor Fati sa makabagong buhay, pagharap sa hamon sa karera. Dalhin natin ang sinaunang aral na to sa modernong mundo. Isipin mo, ilang taon kang nagsikap, nakuha mo na ang dream job mo, andun na yung passion mo at pakiramdam mong may saysay ang ginagawa mo. Biglang tinawag ka sa meeting, magbabawas ang kumpanya, at kabilang ka sa matatanggal. Sa isang iglap, unemployed ka na sa gitna ng matinding kompetisyon. Sa karamihan sa atin, parang mundo na ang gumuho. Natural na mabigla, mainis, at maramdamang nabetray ka pa. Marahil tatanungin mo, bakit ako? Bakit nangyari to? Normal lang yung reactions na yan, pero draining din. Lalo kang napapasama sa negatibong loop na hadlang sa pag-move on. Dito pumapasok ang Amor Fati. Imbis na labanan ang hindi inaasahang pangyayari,
Paano kung yakapin mo na lang ito? Paano kung, imbis na setback lang ang tingin mo rito, makita mo itong pagkakataon para sa bagong doors at growth? Narito kung paano ka matutulungan ng Amor Fati. 1. Pagtanggap. Unang hakbang. Tanggapin ng buo ang nangyari. Hindi nito ibig sabihin na gustuhin mo ito, pero aminin ang realidad ng hindi nagsasayang ng lakas sa laban. Wala na ang trabahong ito. That's a fact. Ano na ang susunod? Ikalawang paghahanap ng halaga. Hanapin ang pwedeng silbi ng sitwasyong ito. Baka opportunity ito para pasukin ang larangan na matagal mo nang gustong pasukan. Baka pagkakataon na ito para buuin yung business na pinapangarap mo. O kaya, wake-up call na palawakin pa ang skills mo para mas maging matibay sa job market. Ikatlong pagkatuto at paglago. Ang bawat karanasan, lalo na ang mahihirap, may aral. Ano ang matututunan mo sa sitwasyong ito? Baka madiskubre mo ang kaya mong tibay habang ini-navigate mo ang unemployment. Marahil matututunan mong halaga ng solid na professional network o baka makahanap ka ng insights sa industry trends na magpapalakas sa iyo bilang empleyado. Ikatlong pagbabago ng kwento. Imbes na tingnan ang sarili bilang biktima ng sitwasyon, palitan mo ang narrative. Hindi ka lang yung taong natanggal sa trabaho. Ikaw ay nag-uumpisa ng bagong kabanata ng paglago at self-discovery. Ang shift ng perspective na ito, napaka-empowering. Ikalimang pagkilos. Hindi passiveness ang Amor Fati. Kapag natanggap mo na at nahanap mo ang posibleng value, panahon na para gumawa ng hakbang. Simulan ang networking, i-update ang skills, tumuklas ng bagong industriya. Gamitin itong pagkakataon para i-reshape ang career mo, papalapit sa tunay mong values at nais. Tigil muna tayo saglit para sa totoong kwento. Si Steve Jobs, ang co-founder ng Apple, ay kilala ring natanggal sa kumpanyang siya ang nagtatag. Sa panahong iyon, tila napakalaking dagok iyon. Pero ito ang sinabi ni Jobs tungkol sa experience na yon. Hindi ko ito nakita noon, pero ito ay nagpalit ng pagkakataon na pagtanggol sa Apple ay ang pinakamahusay na nangyari sa akin. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. Ito ang Amor Fati in action. Hindi lang tinanggap ni Jobs ang tadhana niya, niyakap niya ito. Nakita niya ang halaga sa sitwasyong halos lahat ay titingin bilang malas, at ginamit iyon bilang springboard for growth at bagong opportunities. Ano ang naging resulta? Naitatag niya ang Pixar, bumalik sa Apple at napataas palalo ang kumpanya. Nang lumaon ay binago ang maraming industriya. Siguro sasabihin mo, si Steve Jobs yon, iba na yon, paano ba ito sa akin? Ang katotohanan, hindi mo kailangang maging tech visionary para i-apply ang Amor Fati. Ang lakas ng pilosopiyang ito ay nasa pagiging pangkalahatan nito. Kahit anong hamon pa yan, pagkatanggal sa trabaho, breakup, health challenge, may framework kang sandigan para hindi lang makaraos, kundi umangat. Pagyayakap sa Amor Fati, pagharap sa hamon sa karera. Ang Amor Fati sa career setbacks, hindi nangangahulugang wala kang mararamdamang sakit o pagkadismaya. Hindi ito pagsupil o pag-akto na okay lang ako kahit hindi naman. Ang ibig sabihin, kilalanin mo ang mga emosyon na yan, pero piliing hanapin ang opportunity sa gitna ng adversity. Magtanong ka, paano ko magagamit ang experience na ito para maging mas matatag, mas matalino, mas resilient? Kung may mindset kang Amor Fati sa harap ng hamon sa trabaho, makikita mo ang mga posibilidad na baka hindi mo mapansin sa unang tingin. Baka ang pagkawala ng trabaho na ito ang madiskubre mong passion na hindi mo pa alam. Baka mapakilala ka sa mga taong maglalaro ng mahalagang papel sa future success mo. Baka ito na ang tulak na matagal mo nang pinapangarap na subukan. Tandaan, sa grand tapestry ng buhay mo, isang sinulid lang ang setback na to. Kapag niyakap mo't minahal ito bilang parte ng iyong paglalakbay, isasama mo ito sa mas malaki at mas makulay pang larawan ng paglago, resilience at tagumpay. Ito ang transformative power ng Amor Fati. Ginagawang oportunidad ang mga hadlang at hagdanan ang mga pagkabigo. Habang nilalampasan natin ang madalas magulong mundo,
ng professional life, manatili ang amor fati bilang ilaw, gabay patungo sa mindset ng tibay, pag-unlad, at maging pagmamahal sa ating mga hamon. Pinaaalala nito sa atin na ang tunay na kapangyarihan natin ay hindi sa pagkontrol ng mga panlabas na pangyayari, kundi sa pagpili ng ating tugon sa mga ito. Sa paggawa nito, hindi lang natin basta dinadaanan ang mga unos ng ating karera, natututo pa tayong sumayaw sa ulan. Mga benepisyo ng pagtanggap sa amor fati. Ngayong na-explore na natin kung paano mailalapat ang amor fati sa totoong buhay, pag-usapan natin ang mga malalalim na benepisyo na maaaring ibigay ng mindset na ito sa iyong buhay. Ang pagtanggap sa amor fati ay hindi lang isang pilosopikal na pagsasanay. Isa itong praktikal na paraan na kayang lubos na pagandahin ang iyong mental na kalusugan, tibay, at overall na kasiyahan sa buhay. Isa, bawas stress at pagkabahala. Isa sa mga pinakamabilis maramdaman na benepisyo ng pagyakap sa amor fati ay ang malaking pagbawas ng stress at pagkabahala. Isipin mo, gaano karami sa stress natin araw-araw ay nanggagaling lang sa pagtutol o paglaban sa mga nangyayari na. Nag-aalala tayo sa traffic na di naman nating kontrolado, nadidismaya sa panahon na sumira ng plano natin, at nawawalan ng tulog dahil sa mga problemang pang-ekonomiya na wala sa ating kapangyarihan. Tinuturuan tayo ng amor fati na bitawan ang paglaban na ito. Kapag natutunan nating tanggapin at minsan ay yakapin pa ang mga nangyayari sa ating buhay, napapalaya natin ang sarili natin sa bigat ng palaging pag-aalala. Ikalawang, higit na tibay ng damdamin puno ng tagumpay at kabiguan ang buhay. Pero kung paano tayo tumugon dito, ang tunay na sukatan ng ating emosyonal na tibay. Pinalalakas ng amor fati ang katatagan na ito sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pananaw. Kapag hindi na natin tinitingnan ang mga hamon bilang hadlang, kundi mga pagkakataon para lumago, mas nagiging adaptable tayo at hindi madaling matinag ng pagsubok. Hindi ibig sabihin na di na tayo masasaktan o madidismaya. Ibig sabihin lang, mas handa tayong lampasan ang damdaming iyon at lumabas na mas matibay sa kabilang dulo. 3. Mas malalim na pakiramdam ng layunin. Kapag niyakap natin ang amor fati, nakikita natin ang ating buhay bilang bahagi ng isang mas malawak na kwento. Bawat karanasan, bawat liko at baliko ay nagiging makabuluhang bahagi ng ating sariling kwento. Ang pagbabagong ito ng perspective ay nagbibigay ng mas malalim na pakiramdam ng layunin at kasiyahan. Imbes na maramdamang tayo ay biktima ng mga pangyayari, nagiging aktibong kalahok tayo sa paghubog ng ating sariling buhay. Nakikita natin na kahit ang pinakamahirap na sandali ay may papel sa pagkatao at sa kung sino tayo magiging. Ika-4 na mas maayos na relasyon. Hindi lang para sa sarili ang benepisyo ng amor fati, pati sa relasyon natin sa ibang tao. Kapag natuto tayong tanggapin at mahalin ang sarili nating tadhana, nagiging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa iba. Naiintindihan natin na bawat tao ay may sariling lakbay, sariling laban at setback. Ang empathy na ito ay pwedeng magbunsod ng mas malalim, mas makahulugang koneksyon sa mga taong mahalaga sa atin. Imbis na husgahan o mainis sa hirap ng iba, nakakaya nating magbigay ng suporta at lakas ng loob. Ika-5, mas malikhain at mahusay sa pagsosolusyon ng problema. Sa wakas, kayang pakawalan ng amor fati ang bukal ng pagiging malikhain at husay sa paglutas ng problema. Kapag nilalapitan natin ang mga hamon ng may acceptance at curiosity, mas nagkakaroon tayo ng ideya na wala sa karaniwan. Imbis na mabilanggo sa negatibong loop ng pagkadismaya, nabubuksan ang isip natin sa mga bagong posibilidad at paraan, lalo na sa personal at professional na aspeto ng buhay. Napakahalaga ng ganitong kakayahan sa tagumpay. Sa pagtatapos, ang amor fati ay hindi lang pilosopiya. Isa itong paraan ng pamumuhay na kayang baguhin kung paano natin hinaharap ang komplikasyon ng makabagong panahon. Sa matutong mahalin ang ating tadhana, napapalaya natin ang sarili sa bigat ng paglaban, pinalalalim ang ating tibay, at nabubuksan ang pintuan sa buhay na mas makabuluhan, puno ng layunin
at kasiyahan. Noong 1914, nasunog ang laboratorio ni Thomas Edison, kasama ang taon ng kanyang trabaho. Imbes na maglumo, sikat niyang sinabi, "Salamat at lahat ng kamalian natin ay nasunog na. Makakapagsimula tayong muli." Ito ang amor fati sa tunay na anyo. Hindi lang basta pagtanggap ng kabiguan, kundi pagturing dito bilang pagkakataon para sa panibagong simula. Habang pinapalago mo ang tibay na ito, mas mabilis kang makakabangon mula sa mga setback. Malalapitan mo ang mga hamon ng may curiosity imbis na pangamba. At ang pinakamahalaga, magkakaroon ka ng matinding kumpiyansa sa sarili mong kakayahan na harapin ang anumang ibato ng buhay. Pinalalakas din ang pagsosolusyon ng problema. Kapag nilalabanan natin ang realidad, madalas nakatutok tayo sa kung paano dapat ang mga bagay. And ito ay naglilimita sa ating imahinasyon para maghanap ng solusyon. Ang amor fati, sa kabilang banda, ay bumubukas ng ating isipan sa mas magagandang posibilidad. Kapag tinatanggap natin ang mga sitwasyon kung ano sila, nabibigyan natin ng espasyo ang ating utak para magtanong ng mas makahulugan. Imbis na, bakit nangyayari ito sa akin? Naging, paano ko magagamit ang sitwasyon na ito sa aking kapakinabangan? Ang shift na ito ay maaaring magbunga ng makabago at di inaasahang mga oportunidad. Halimbawa na lang si Slack, ang sikat na workplace communication tool. Nagsimula ito bilang side project para sa isang naluluging game company. Noong nabinbin ang laro, imbes na ituring itong total na pagkatalo, nakita ng team ang halaga ng tool na nagawa nila. Tinanggap ang tadhana at ipinivot ito, kaya nabuo ang $1 bilyon na kumpanya. Higit na emotional intelligence. Malaking tulong din ng pagsasanay ng amor fati sa pagpapataas ng iyong emotional intelligence. Itinuturo nito na obserbahan ang iyong reaksyon sa emosyon sa halip na magpadala rito. Kapag niyayakap mo ang lahat ng karanasan, mabuti man o hindi, natututo kang hawakan at idaan ang iyong emosyon ng mas maayos. Hindi ibig sabihin na itatago ang negative emotions, bagkus kilalanin, maintindihan ang pinagmulan, at mamili ng tamang tugon. Ang ganitong antas ng emotional awareness ay pwedeng makapagpabuti ng relasyon, personal at professional man. Halimbawa, kung pinuna ng katrabaho ang gawa mo, matutulungan ka ng amor fati na harapin ito ng bukas na isip, hindi defensive. Ang feedback, kahit masakit, ay bahagi ng paglago. Ano ang matututuhan dito? Nakakatulong ito sa iyong pagbutihin ang sarili at pinapaganda ang komunikasyon at ugnayan sa trabaho. Mas malalim na presensya sa kasalukuyan. Isa sa mga pinakaimportanteng benepisyo ng amor fati ay ang pagkakaroon ng presensya sa kasalukuyan. Kapag palagi tayong lumalaban sa kung ano ang meron, madalas tayong nabubuhay sa imahinasyong hinaharap. Pinipilit na dapat iba ang mga nangyayari, o di kaya ay sa pagsisisi sa nakaraan. Sana hindi ito nangyari. Ang amor fati ay bumabalik sa ngayon, sa pagtuturo na yakapin kung anumang meron. Ang pagiging present ay pundasyon ng maraming mindfulness practice. At may dahilan kung bakit. Pinapakita kasi ng mga pag-aaral na mas masaya at satisfied ang taong mas present sa kanilang araw-araw. Sa pagtanggap ng iyong tadhana, natututo kang pahalagahan ang kagandahan ng bawat sandali, maging ang mahihirap. Maaari mong mapansin kung paano nakasalukuyang nararamdaman ang iyong katawan sa mahirap na usapan, o kung paano pumapasok ang iba't ibang emosyon sa takot. Ang malalim na awareness na ito ay nagpapakulay at nagbibigay ng insight sa iyong buhay. Pakiramdam ng kapangyarihan. Isa sa pinakamakapangyarihang benepisyo ng amor fati ay ang empowerment. Kapag pakiramdam nating biktima tayo ng mga pangyayari, binibigay natin ang kapangyarihan natin. Nagiging pasibo lang sa anuman ang dumating. Binabaliktad ito ng amor fati. Pinaaalala na bagamat hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari, kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Sobrang empowering nito. Ibinabalik ka nito sa driver's seat ng iyong buhay. Isipin si Viktor Frankl, psychiatrist na nabuhay sa Nazi concentration camps.
Sa kanyang libro na Man's Search for Meaning, isinulat niya, lahat ay maaaring kunin sa isang tao, maliban sa isang bagay. Ang kanyang huling kalayaan bilang tao, ang pumili ng kanyang saloobin sa anumang sitwasyon. Ito ang diwa ng amor fati. Anuman ang ipahimangno sa iyo ng tadhana, may kapangyarihan kang pumili ng tugon. May kapangyarihan kang maghanap ng kahulugan, matuto at lumago. Binabago ka nito mula sa pasibong biktima, tungo sa aktibong may akda ng kwento ng buhay mo. Mga praktikal na hakbang para sanayin ang amor fati. Ngayong nalamang mo ang mga transformative benefits ng amor fati, baka tanungin mo, paano ko nga ba ito maisa sa buhay? Dahil ang pagyakap sa tadhana, lalo na kapag parang masakit o hindi patas, mas madaling sabihin kaysa gawin. Pero tulad ng kahit anong kasanayan, ang amor fati ay maaaring mapalago sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Narito ang ilang praktikal na hakbang para matulungan kang isabuhay ang makapangyarihang prinsipyong ito ng Stoic sa araw-araw. 1. Magsanay ng maalalang pagtanggap. Ang unang hakbang sa pagyakap ng amor fati ay ang pagsanay ng maalalang pagtanggap ng kasalukuyan mong realidad. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magustuhan ang bawat nangyayari, pero nangangahulugan ito ng pagtanggap kung ano ang nandyan nang walang paglaban. Magsimula sa maliliit na bagay. Kapag may maliit na inis, tulad ng traffic light na pula, kahit nagmamadali ka, o ang biglaang ulan na sumira ng iyong plano, huminto sandali, huminga ng malalim, at sabihin, nangyayari ito, tinatanggap ko. Pansinin ang kahit anong tensyon o pagtutol sa katawan mo at sadyang pakawalan ito. Habang nasasanay ka, maaari mong i-apply sa mas malalaking pagsubok. Tandaan, ang pagtanggap ay hindi kawalang kilos. Ibig lang sabihin ay hindi mo inuubos ang lakas mo sa paglaban sa realidad. Mula sa lugar ng pagtanggap, saka ka makakapili kung paano tutugon. I-reframe ang mga negatibong sitwasyon. Pagkatapos mong tanggapin ang isang sitwasyon, ang susunod na hakbang ay tingnan ito sa mas positibo o neutral na pananaw. Dito pumapasok ang love sa amor fati. Tanungin ang sarili, ano ang matututuhan ko rito? Paano ako pwedeng tumibay dahil sa pagsubok na ito? May oportunidad ba akong hindi napapansin? Halimbawa, kung naipit ka sa traffic, imbes na mainis, isipin mong, oportunidad ito para mag-practice ng pasensya. O kaya naman, pwede kong pakinggan yung podcast na matagal ko nang gustong subukan. Gawing habit na tuwing may hadlang o kabiguan, maghanap ng kahit isang positibong aspeto o benepisyo. Sa pagdaan ng panahon, magiging natural ito at makikita mo ang mga oportunidad sa dating mga hadlang. 3 linangin ang pasasalamat. Malakas na kasangkapan ang pasasalamat sa pagtanggap sa amor fati. Kapag nagpapasalamat tayo, kinikilala natin ang halaga ng mga karanasan natin, kahit pati ang mahihirap. Araw-araw, maglaan ng ilang minuto para magmuni-muni sa mga bagay na pinasasalamatan mo, kasama na ang mga biyaya at pati na ang mga pagsubok na nagpalago sa iyo. Magtago ng gratitude journal. Isulat ang 3 bagay na pinasasalamatan mo bawat araw o gawing parte ng iyong routine na maglista ng mga bagay na kinikilala mo habang naliligo o nagko-commute. Habang nasasanay ka sa pasasalamat, mas madali mo nang mahahawakang yakapin ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Masaya, mahirap, at lahat sa pagitan. I-visualize ang pagtanggap. Malakas din ang visualization sa pagyakap ng amor fati. Subukan mo ito. Pumikit at gunitain ang isang hamon na kasalukuyan mong nararanasan. Isipin mong tinanggap mo ng buo ang sitwasyon. In-embrace mo pa ito. Isipin mo kung paano ka tutugon. Kalma, malinaw ang isip, at nakakita ng oportunidad sa gitna ng pagsubok. Kamusta ang kilos, pananalita, at galaw ng improved version ng sarili mo? Paano tumutugon ang iba sa empowered na version mo? Gamitin ang lahat ng pandama sa visualization. Kapag malinaw mong nai-imagine na niyayakap mo ang tadhana mo, mas madali mo nitong magagawa sa totoong buhay. 5 magsanay ng self-compassion. Ang pagyakap sa tadhana ay hindi ibig sabihin
na hindi ka na magkakaroon ng negative na damdamin. Natural lang na mainis, magalit, o malungkot kung may pagsubok. Ang mahalaga ay tanggapin mo ang nararamdaman mo, hindi husgahan, at piliin kung paano tutugon. Magsanay ng self-compassion kapag nahihirapan ka. Ipaalala sa sarili na okay lang na mahirapan dito. Kumausap sa sarili na parang mabuting kaibigan na dumaan din sa ganito. Ang pagiging maawain sa sarili ay nagbibigay ng ligtas na espasyo para tanggapin ang mga karanasan, kahit na masakit. Ika-6 na matuto mula sa mga Stoic role model. Pag-aralan ang buhay ng mga Stoic philosopher at iba pang taong tunay na niyakap ang amor fati. Basahin kung paano pinangunahan ni Marcus Aurelius ang Roma sa panahon ng digmaan at sakit, o kung paano si Nelson Mandela, matapos ang 27 taon sa kulungan, ay lumabas na may mensahe ng pagkakasundo imbes na pait. Pag-isipan paano nila niyakap ang tadhana nila kahit sa matinding pagsubok. Paano mo magagamit ang kanilang karunungan sa buhay mo? Tandaan, hindi sila superhuman, pero palagian nilang pinapractice ang mga prinsipyong ito. 7. Simulan ang daily reflection practice. Tapusin ang araw gamit ang maikling pagninilay. Tanungin ang sarili, anong mga hamon ang naranasan ko ngayon? Paano ko ito hinarap? Saan ako lumaban sa tadhana? Saan ko ito niyakap? Anong natutunan ko mula sa mga karanasan ko? Ang practice na ito ay pampatibay ng kamalayan sa mga tugon mo sa mga pangyayari sa buhay, para mas mapili mong tanggapin ang amor fati ng kusa. 8. Gumawa ng inspired action. Tandaan, hindi lang basta tanggap ang amor fati. Pagkatapos mong yakapin ang sitwasyon, kumilos ka. Tanungin ang sarili, sa harap ng realidad na ito, ano ang pinakamagandang hakbang na pwede kong gawin ngayon? Sa pagsasama ng pagtanggap at pagkilos, niyayakap mo ang tadhana at aktibong hinuhubog ang daan mo. Sa balanse ng pagtanggap at aksyon, naroon ang diwa ng amor fati. Habang pinapatupad mo ang mga gawain na ito, magpasensya ka sa sarili. Habang buhay na biyahe ang pagyakap sa amor fati, hindi ito destinasyon. May mga araw na madali, may araw na mahirap, at ayos lang yon. Ang mahalaga, committed ka sa pagsasanay at handang harapin ang buhay ng kung anong meron ito, hindi kung ano lang ang gusto mo. Kapag tuloy-tuloy ang pagsisikap mo, natural mong mayayakap ang amor fati, mas lalakas kang humarap sa hamon, makakahanap ng oportunidad sa mga sagabal, at mararanasan ang mas malalim na kapayapaan at layunin. Ang transformative power ng amor fati. Habang nilalapit natin ang ating pagtalakay sa amor fati, maglaan tayo ng sandali para pagnilayan ang malalim na karunungan ng prinsipyong ito ng Stoic. Ang pagyakap sa tadhana ay hindi lang basta pilosopikal na ideya. Isa itong biyahe ng pagbabago na pwedeng baguhin ang paraan ng pagharap natin sa pagtaas-baba ng buhay. Sa pagtanggap at pagmamahal sa ating tadhana, natutunan nating tumibay, maging mas magaling sa problem solving, palalimin ang emotional intelligence, at tanggapin ang kasalukuyan ng may pasasalamat. Ang empowerment na ito ay nagbibigay ng lakas para tumugon sa mga pagsubok ng may tapang at pagkamalikhain, hindi takot o pagtutol. Sa mundo na madalas itulak tayong lumaban sa realidad, iniimbitahan tayo ng amor fati na sumayaw kasama ang buhay. Yakapin ang ating kwento, anuman ang mga liku-liko nito. Paalala ito na bawat karanasan, masaya man o masakit, ay mahalagang parte ng ating biyahe. Biyahe ng aral, paglago, at pagkakataon sa pagbabago. Kaya, habang nagpapatuloy ka, alalahanin ang mga salita ni Nietzsche. He who has a why to live can bear almost anyhow. Hanapin mo ang bakit sa iyong mga karanasan, yakapin mo ang iyong tadhana, at hayaan mong magbukas ang buhay ng buo gamit ang ganda at komplikasyon nito. Sa ganitong paraan, matutuklasan mo hindi lang ang kapangyarihan ng amor fati, kundi pati na rin ang malalim na kayamanan ng buhay mismo.